What's up mga katropa peace? Ayun nga, kagagaling ko lang sa moto kung saan ako tumingin ng mga helmet. Ayun, hindi na muna ako napabili kasi hindi yung lalaki na dating nag-assist sa akin ang nakausap ko. Kasi yung babae na nakausap ko ngayon, medyo tinatamad yata magbenta. Kaya nagsabi na lang ako na balik na lang ako. Kaya nag-Starbucks na lang muna ako at nag-chill muna ako. While nag-aantay ako, ayan, tinetesting ko ngayon yung Insta360 ko kung paano yung mga process pa niya. By the way, ang pag-uusapan natin pala ngayon ay after 1 year, kamusta na ang Steam Deck? I mean yung Steam Deck na gaming consoles. So far guys, okay naman siya talaga. Kahit hindi mo na i-pick siguro yung mga Steam Deck OLED kasi medyo kamahalan nga. Pati yung Legion, tsaka yung ROG Ally, pati yung MSI Glow. Yung Steam Deck pa lang guys na unang labas, grabe. Sulit na talaga kasi naka 60 frames naman siya, tsaka okay pa rin siya pang gaming talaga. Kung dadalhin mo man siya sa mga travel, like eto, pupunta ka dito sa mga Starbucks or kahit sana basta na maingay na paligid, kailangan mo lang talaga mag headset kasi hindi mo maririnig ang gaming na nilalaro mo. Pero sa totoo lang guys, medyo hassle din siya kasi mabigat dalhin yung Steam Deck, right? Mabigat talaga siya. Pero kung gagamitin mo naman ito as pang browse, pwede ka naman din mag-work gamit ang Steam Deck sa totoo lang. Kasi pwede mo siyang ma-installan ng Windows. Basta i-dual boot mo lang talaga siya. Pero kung hardcore gaming ka talaga, kailangan mo ng power bank compatible sa Steam Deck mo. Kaya lang, ang bigat na tapos medyo OA na. Lalo na sa mga nakapaligid. Pero kung gagamitin mo siya pang work talaga, promise. Kailangan mo ng Steam Deck, tapos keyboard tsaka mouse. Ang ganda niyang gamitin talaga, pang work din. Hindi ko pa na-testing kung pwedeng mag-edit ng mga videos. Pero for 16 gigs of RAM, tapos 512 gig of storage, and AMD Zen 2 ang processor niya. Sulit na talaga guys, promise. May mga matataas na racing ako like Assetto Corsa, Need for Speed, yung mga compatible para sa Steam Deck na matataas din. Okay na okay talaga siyang gamitin guys. As you see naman sa gaming ko, yun lagi yung nilalaro ko sa Steam Deck ko. Bali, ito pala guys, ipapakita ko sa inyo yung sample kung gaano kaganda yung graphics at refresh rate ng Steam Deck. Bali, itong kuha lang guys sa DJI ko lang yan, kaya medyo konting lag, pero in personal okay siya, wala siyang lag sa gaming talaga. Kaya sa mga naghahanap ng Steam Deck dyan, okay na guys, kahit second hand, kahit medyo luma na, okay pa rin ang Steam Deck kesa sa OLED. Kasi nag-research ako, may mga nakita ako na problema si Steam Deck OLED kasi nagkakaproblema siya sa LCD niya. Yung OLED display guys, nagkakaroon ng go hit. Tapos si Steam Deck OLED kasi naka 90 refresh rate yun, di ba? Bali, the higher the refresh rate, the higher na umiinit ang console natin. Kaya isa yun sa mga problema ng Steam Deck. Kasi ang nasa likod lang niya yung board, right? Bali, itong Steam Deck na gamit ko is LCD tapos 512 gig. So 60 refresh rate ito or 60 FPS. Kaya lahat ng mga Steam Deck na ganito yung unit, wala kayong problema dito guys. Sulit talaga ito. Ang problema ko lang talaga, mabigat kapag dinala mo. Kaya ako lang talaga siya dinala kasi sinample ko lang sa sarili ko kung magagamit ko ba siya na nasa labas ako o hindi. Yep, nagagamit ko naman siya. Kaya lang, yung paligid mo, yung environment, hindi ka makakapag-concentrate. Nadidistract ka sa ingay kasi hindi mo rin naririnig yung nilalaro mo. Mas useful siya kapag pagdating mo ng bahay tapos gusto mo maglaro,
ng nakahiga, okay ito guys. Kumbaga pampaantok mo na. Kung i-compare ko sa mga ibang competitors, mas okay ang Steam Deck para sa akin guys. Kasi maraming nagagawa siya. Kailangan mo lang talaga ng accessories. Yung iba talaga kasi may mga accessories na pero may kulang, parang may hinahanap ka pa sa kanila. So yun lang na muna guys. Thanks for watching. See you on my next vlog, okay?